Naririto na ang pangalawang tagpo dito sa ating kwento. Magandang gabi sa inyong lahat. Kung gabi kayo nakikinig, at magandang araw naman kung umaga kayo nakikinig. Dumating na nga ang araw na pinakahinintay nitong sinuli upang subukan ang taglay sa birtud na yon. 8:00 pa lang ng umaga, nakita na nitong sinuli si Tandang Duming papunta sa kanyang kubo, habang hila-hila nito ang nag-iisa nitong kalabaw. Kumain na muna silang dalawa ng tinugong o bahaw na kanin. Habang kumakain silang dalawa, nagtanong sa kanya si Tandang Duming kung naihanda na ba niya ang kahoy na kanyang nakita. Nole, huwag mong kalimutang ibalot ang birtod ng bubuyog sa maitim na tela. May gagawin akong parteng kahoy na yon. Wika nito. Nang matapos na silang kumain, sinabihan siya ni Tandang Duming na ilabas na muna niya ang birtod ng bubuyog. Ang ginagawa ni Tandang Duming sa bahay ng bubuyog, nagkuha siya ng parte ng kahoy na yon. Manong Duming, ano na naman ang silbi ng binibilog mong parte ng kahoy na yan? Magagamit ba natin yan sa lakad natin? Wika ni Nuli sa matanda. Si Tandang Duming naman, hindi naman yun umimik at maya-maya pa, nagsalita ito ng, Ito ang gagamitin nating pangkalso sa tari ng manok mo. Alam mo, Nole, lahat ng parteng katawan ng kahoy na ito mayroong pakinabang. Mamaya, makikita mo. Sagot naman nito sa kanya. Itong sinuli naman, dinakip na muna niya ang isa niyang tandang na nanggaling pa sa kulungan ng ilalim ng kanyang kubo. Magamat hindi gaanong kumbisido itong sinuli kay Tandang Duming, pinili na lang niyang sumunod dito. Makalipas lang ang 1 oras, kasagsaga na silang bumaba ng bundok. Dala-dala nitong sinuli ang isang manok na wala sa kondisyon. Nangangamba pa siyang dalhin yon dahil ilan lang din ang kanyang alagang manok. Habang sila'y naglalakad, nagwika sa kanya ang matanda ng, Nole, kapag nandun na tayo sa Tigbakayan, huwag kang magpapahalatang may dala-dala tayong ganitong karga. Maraming manggagamot sa lugar na yon. At yon ang iiwasan natin dahil maaring masumpa nila ang dala-dala natin. Tumango lang naman itong sinuli nang marinig niya ang pinagsasabi ng matanda. Nang makarating na sila sa isang puno ng mangga, pagtingin nila sa babang parte, kitang-kita nila ang isang sabungan na pinagkukumpulan ng mga tao. Dahan-dahan na muna silang naglalakad papalapit sa nasabing sabungan. Pagdating nila sa mismong Tigbakayan, nagwika sa kanya si Tandang Duming ng, Iho, malaki-laki ba ang dala mo diyang pera? Ilalaban na natin yung dala mong manok. Nang marinig yun ni Nuli, bigla naman siyang natigilan habang sumasagot sa matanda ng, Naku Manong, 100 lang to eh. Akala ko kasi ikaw magpupusta, kaya di ko na dinala lahat kong ipon eh. Wika naman dito ni Nuli. Nang marinig yun ng matanda, napahagalpak lang naman ito sa pagtawa na para bang may nakakatawa. Bakit Manong? May nakakatawa ho ba? Tanong niya pabalik dito. Wala naman. Yan din ang iniisip ko habang naglalakad pa tayo sa daan. Paano ba yan? Hindi na natin mailaban yung dala mong manok. Wika ng matanda habang pangisingisi pa. Itong sinuli naman, medyo nawiwirduhan na siya sa matanda para naman siyang pinagluloko ni Tandang Duming. Dahil nga wala silang dalang salapi, nanood na muna sila sa naganap na sultada. Nang matapos na ang sultada, nagwika sa kanya itong si Tandang Duming ng, Nole, halika, sumunod ka sa akin. May ipapagawa ako sa iyo para mailaban natin ang manok mo.
Wika ni Tandang Duming. Habang sinusundan niya itong si Tandang Duming, napansin niya itong tumungo yon sa isang malaking puno ng bangal nga. Hindi naman yon kalayuan sa sabungan, kaya't madali lang nila itong nalapitan. Maya-maya pa, narinig niya yung nag-uusal sa isang wikang hindi maintindihan at dinukot na nito ang isang kahoy na may butas sa gitna. At yun yung nakuha niya sa gubat na birtud ng bubuyog. Pumatong ang matanda sa bato habang nagwiwika ng, Iho, subukan mong itaya yung isang daan mo. Abisuhan kita kung saan ka pupusta. wika nito sa kanya. Siya naman, halos naguguluhan na sa mga pinakitang kilos ng matanda. Maya-maya pa, sumilip yun sa gitna ng butas na dala-dala nilang kahoy na parabang nagtiteleskopyo yon. At nakaharap yun sa sabungan na may nagkaharap na dalawang panik. Manong, ano ba yung ginagawa nyo? Para naman tayong mga tanga niyan eh. Sabi niya dito pero hindi siya nito pinapansin. Hanggang sa magsalita ito sa kanya ng, Iho, itaya mo yung kakarampot mong salapi. Doon sa wala. Bilisan mo. Baka di mo na maabutan. Nang marinig yun ni Noli, dali-dali naman siyang lumapit sa sabungan para humanap ng makatapat sa labas ng sabungan. Yun nga, sa wala siya tumaya dahil yun ang sabi ni Tandang Duming. Medyo duda pa siya nung una, pero nung nanalo ang tinatayaan niya, doon na siya unting-unting kinutuban na totoo nga ang mga sinabi nito. Nung nanalo nga siya, ayun, 200 kaagad ang kanilang panalo. Nilapitan niya si Tandang Duming habang naghihikahos na tumakbo. Manong, nanalo tayo at sakto sa wala nga. Uy, huwag kang maingay dyan. Maririnig tayo ng ibang tao. Wika nito sa kanya. Tinabihan niya sa pagkakaupo ang matanda at tinatanong kung ano ang ginagawa nito sa birtud ng bubuyog. Maya-maya, ipakita ko sa'yo kung ano ang sinisilip ko dyan sa butas na yan. Ayon, may pumasok na sa ruweda. Maghanda ka. Sasabihin ko muling sa'yo kung saan ka pupusta. Habang nagharap ang dalawang panig na maglalaban, muling sumilip ang matanda sa butas ng kahoy. Walang 3 segundo, muli itong nagsalita ng, Sa wala ka ulit tumaya, Nole. dahil sa kanyang naririnig, ayun, lumapit na naman siya para humanap ng makakalaban na pumanig sa meron. Itinudo na niya dito ang 200. Habang pumusta siya, nasipat niya ang manok na kanyang pinustahan na kulay lakton. Ang kalaban naman, masasabi mong nanggaling yon sa malalaking farm dahil sa tindig nito at balahibo. Nang bibitawan na ng 2 panig ang mga manok, medyo kinabahan siya dahil itinudo niya ang 2 niyang daan. Nang magsangkaan yon, kitang-kita niyang naunahan ang kanyang pinanigang manok na walang awang pinaulanan ng palo. Ayun, nagpagapang-gapang ang manok na kanyang pinustahan. Sa puntong ito, parang sasabog na ang kanyang dibdib dahil sa kaba. At pagtingin niya sa inupuan ni Tandang Duming, nakangiti yung nakatitig sa kanya na parabang kampante ito. Pagtingin niya sa manok niyang pinanigan, nakatihaya na lang yun sa lupa. Nagpaikot-ikot sa paligid nito ang kalaban nitong walang kagalos-galos. Subalit bigla siyang nabuhayan ng loob. Nang sumakay ang kalaban sa manok na nakatihaya, nang siyang dahilan para magpumiglas yon. Tinamaan ang manok ng kalaban doon sa dibdib ng siyang ikinamatay nito. Nang tinamaan yon, bigla na lang yung sumuka ng dugo habang nagtatatalon-talon. Ayun, nabaliktad patuloy ang nangyari. Ang 100 niya naging 400. Paglapit niya kay Tandang Duming, nagwiwika ito sa kanya ng, Ano, Nole? May napapansin ka ba? wika nito. Papanong nagawa mong nahulaan ang takbo ng sultada, Manong? Wika niya dito.
Maya-maya pa, tinabihan ni Nuli ang matanda sa pagkakaupo nito doon sa malaking bato. Mamaya, ikaw ang sumilip sa butas ng kahoy na ito. Aantayin na muna nating may papasok muli sa ruweda. Yun nga, mayroong pumasok sa ruwedang dalawang maglalaban. Ibinigay ng matanda kay Nuli ang bagay na hawak nito. Maniwala man kayo o hindi, nang sumilip itong sinuli sa butas ng bahay ng bubuyog, nasipat niyang walang ulo ang isang manok na kasalukuyang hawak ng isang lalaki. Dahil sa kanyang mga nakita, pakiramdam noon ni Nuli para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Isang segundo din siyang natutulala na hindi niya namalayang panay na pala ang pagtatanong sa kanya si Tandang Duming. Ano, Eho? Naniwala ka na ba sa bertod ng bubuyog? Wala ka bang balak na pumusta? Para naman mailaban na natin yang manok mo. Nang marinig yun ni Nuli, kaagad naman siyang bumaba ng bato at lumapit muli sa sabungan. Sakto namang hindi pa nagsimula ang laban, kung kaya't doon siya mismo pumusta sa naghawak ng pera na tagalista doon. Nang maibigay na niya ang pusta, sakto namang pumantay na ang pera ng kanyang pinanigang manok. Sa puntong ito, pakiramdam noon ni Nuli, animoy tumaya siya sa luto na alam niya na siya ang mananalo. Paglipad sa manok niyang pinanigan, halos dumaan-daan lang yun sa kalaban. Nakala niya hindi yun tumama, pero sa pangalawang daan nito sa ere, bigla na lang napapadapa ang kalaban habang nangingisay ito. Magamat hindi kilala si Nuli sa taong pinanigan niya, panay ang pagsisigaw niya na animoy siya ang may-ari ng manok. Nang masipat siya ng may-ari ng manok, inakbayan naman siya nito habang tuwang-tuwa din. Hindi kasi noon inaakala na pumusta pala itong si Nuli sa kanyang pambato. Nang makuha na niya ang panalo, kaagad naman siyang lumabas ng sabungan at tinungo ang kinaroroonan ni Tandang Duming. Ayun, ang 100 niyang dala, naging 1,600. Pagdating niya sa tabi ni Tandang Duming, nakangisi itong nagwiwika ng, Ano, Nole? Dapat na ba yan para ilaban natin yung tandang mo? Teka, sana ba yung manok mo? Nawala dito sa pinagtalian mo. wika naman ni Tandang Duming doon kay Nuli. Oo nga, sana ba yun, Manong? Di ba katabi mo yon? Sabi naman niya kay Tandang Duming. Yun nga, di ko rin napapansin. Teka, ayun, di ba sa'yo yung manok na yan? Itinuro ni Tandang Duming ang isang manok na nanggugulo doon sa mga taong nagsusungo ng manok. Nang makita yon ni Nuli, kaagad niya yung nilapitan at hinuli ang manok. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, mayroon pang nagtanong sa kanyang tao. Sa'yo pala yan, iho. Kanina pa yung nanggugulo sa mga taong may hawak na manok din dito. Wika naman ng isang lalaki. Pasensya na ho kayo, Manong. Nakawala kasi. Sagot naman niya dito. Pagbalik niya kay Tandang Duming, habang nagsalita ng, Bakit kasi balat lang ng saging ang itinali mo dyan? Dapat yung lubid ng kalabaw para hindi na makawala. wika nito sa kanya. Nang marinig yun ni Nuli, napatawa lang din naman siya sa mga sinasabi ng matanda. Habang nag-uusap silang dalawa, napansin niyang parang may iniisip ang matanda. Maya-maya pa, muli yung nagsalita sa kanya ng, Iho, pwede na ba akong manghingi sa'yo ng pambili ng tuba? Para naman masaya tayong nag-uusap dito. Nang marinig yun ni Nuli, binigyan naman niya yun nang walang pagdadalawang isip. Noong mga panahon na ito, 10 piso pa lang noon ang 1 galon ng tuba. Kung kaya't pinagbigyan niya ito, hindi kalaunan,
Nagawa pang pumusta ulit nitong sinuli sa pang-7 ulit. Napakalaking salaping nalikom niya noon nang siyang labis nilang ikinagalak. Maya-maya lang, nagpasya ang dalawa na ilaban pa nga nila ang kanilang manok. Paglapit pa lang nila sa entrada ng sabungan, sinalubong na kaagad sila ng ibang mananabong doon na may mga dala ring manok. Panay ang pag-aalok ng mga ito sa kanyang dalang manok. Dahil kitang-kita nila sa porma ng manok ni Noli na pangkatay lang yon. Nang sinabi ni Noli na ilaban nga nila yon, medyo nahalata na nilang pinagtatawanan sila doon. Ako pa sa'yo to, kinatay mo na yan kung gusto mong mapakinabangan yung manok mo. Parang naglulugon pa yata yung manok mo eh. Wika ng isang matandang may suot-suot na medalyon. Hindi lang naman umiimik itong sinuli at pinatuloy pa rin ang kanyang paghanap ng makatapat. Hanggang sa magkasundo na nga sila sa unang nag-alok sa kanya ng laban ng isa ding sabungero. Nagmamadali pa ang lalaking nakakatapat niya. Nakabitan kaagad daw ng tari. Wika pa nito na akala mo takot na maagawa ng ibang sabungero. Ang pinakabit niya ng tari, walang iba kundi si Manong Duming. Mananari kasi yon nung buhay pa ang kanyang lolo dahil kaibigan niya ito. Kung kaya tiwala siya dito, bago pa man matapos ang pagkakabit ng tari, nasipat niyang mayroong nilagay si Tandang Duming doon sa tari na isang kahoy na hugis pahaba. Yun yung kahoy na nanggaling sa parte ng bahay ng bubuyo. Habang nasa loob ng ruwida itong sinuli, hindi naman maiwasang pagtatawanan siya doon sa loob. Dahil sa tuwing hawakan niya ang buntot ng manok niya, animoy umiiyak yon. Para bang may parting katawan nitong masakit. Nang tanggalan na ni Manong Duming ang saguban ng tari, nagwiwika yon ng, Bitawan mo na, iho. nagsabay sa pagbitaw ang dalawang panig nang siyang gumagawa ng ingay ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sa bawat sangkaan ng dalawang manok, saan saang parte naman mapapatilapon ang manok ni Noli, tumutunog pa yon. Sa bawat sangkaan na animoy nabibilaukan yon. Pero sa tuwing mapatilapon yon, kaagad naman yung bumangon at sumugod ulit. Kampanting nakangisi ang kanilang nakaharap na kalaban. Nang masipat nito, na animoy papelang ang kanilang pambato, subalit lalong naghiyawan ang mga tao nang tumakbo ang kalaban at sa unahan lang din ito habang inapak-apakan ang ulo noon sa manok ni Noli. Kung kaya't ang nangyari, mas lalong nagtawanan ang mga tao dahil di nila akalaing pumatay ang manok nila Noli ng ganong galawan.